Ngayong araw mga tol, andito tayo sa New Nemar Yamaha Nasugbu, Batangas at nasa harapan nga natin ang Yamaha MIUI 125S. Bali 2023 version na rin to. So meron itong color combination na black and matte blue. Same specs and features pa rin naman to sa old version ng S version. So wala talagang binago dito si Yamaha kundi kulay lang. Andito na rin lang tayo, pag-usapan na rin natin ng specs and features para dun sa mga nagbabalak maglabas ng MIUI 125 ngayong 2024. So bago ako magpatuloy, paki-subscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. MIUI 125 isa sa bestseller scooter ng Yamaha ngayon dahil talagang subok na rin to and talagang matagal na rin to sa market. Kung di ako nagkakamali, 2015-2016 inilabas ni Yamaha tong MIUI 125. So para sa akin talagang maganda yung design ni Yamaha dito sa MIUI 125 dahil talagang Pinoy friendly to. Dahil hindi siya ganong kabigat, hindi rin ganong kataas sakyan, kaya bagay na bagay rin para sa mga lady rider natin dyan o sa mga short rider natin. At ang isa sa nagustuhan ko rin dito ay may slim body design lang siya, kaya madali lang dalhin at madali lang din isingit sa mga traffic. Usapang makina, gumagamit dito ng 125cc air-cooled single overhead cam 2 valves fuel injected engine na kaya mag-produce ng 9.3 horsepower at 8,000 rpm at max torque na 9.6 Nm at 5,500 rpm. Connected to a V-Welt automatic transmission. At equip pa rin to ng Blue Core technology ng Yamaha para sa mas magandang performance ng makina. At dahil nga dito sa Blue Core technology at naka-fuel injected na rin yung fuel system nito, ay meron itong fuel consumption na 45 km per liter. So depende pa rin yun sa rider, sa road condition o sa throttle habit natin. At yun nga is version tong MIUI 125 na to. So meron itong stop and start system kung saan tumutulong din para mas tumipid pa sa gasolina o mas tumipid pa sa konsumo itong MIUI 125 na to. So para sa mga hindi pa nakakaalam ng stop and start system, so ito po yung kapag huminto tayo halimbawa sa stoplight, so kusang mamamatay yung makina niya, then after lang segundo pihitin lang natin yung throttle, so automatic under na ulit yung engine niya. So ang maganda ron ay hindi siya mag-aaksaya ng gasolina habang nakahinto. So makakatulong din yon para makatipid tayo sa gasolina. At ang isa sa nagustuhan ko sa makina nitong MIUI 125, meron pa rin siyang kickstarter. So kapag humina yung battery natin, so mapapaandar pa rin natin gamit itong kickstarter. So mula dito sa cover ng handlebar natin yan, ganun pa rin naman ng model nito o yung design niya sa old model. So yan, mayroon siyang color na matte blue. Tapos yung pagka matte blue niya ay may pagka makintab din yung datingan. Then mayroon siyang logo rito o yung emblem ng Blue Core. Pagdating naman dito sa part na to, so iba yung pagka-plastic niya na para siyang may pagka-carbon yung datingan. So meron din tayo ditong emblem ng Mio. Then dito naman yung emblem ng Yamaha. So may pagka-jelly yung texture niya tulad ng emblem ng Blue Core. And dito naman sa front side area o dito sa side profile niya, meron tayo ditong sticker na MIUI 125S. And dito sa pinaka side fairings natin, dito pa rin sa front, meron naman siyang sticker dito o decals ng Yamaha. Tapos meron siyang kasamang mga line bukod yan mga tol, wala nang ibang decals na makikita dito. So minimalist lang yung ginawa ni Yamaha dito. And same pa rin sa old model yung design ng side profile niya. At dito naman sa kabila meron siyang sticker na stop and start system. Pagdating naman dito sa front design niya o dito sa front area, same pa rin naman siya sa old model, ganun pa rin. Naka-bulb type pa rin yung mga ilaw, signal lights, and wala talagang binago, no? So ganun pa rin yung makikita natin dito. Meron siyang M-shape. So baka sabihin ng iba bakit hindi pa ginawang LED ni Yamaha. So may mabibili naman tayo sa mga motorcycle shop o aftermarket na LED lights. Pagdating naman dito sa likod, sa mga ilaw niya dito, ganun pa rin. Bulb type pa rin yung ginamit and yung design niya ganun pa rin. Dito sa front fender niya yan, meron siyang color na matte blue. Then sa front suspension, naka-telescopic tayo dito and naka-disc brake pa rin naman sa front brake. At meron itong single piston caliper. Sukat ng gulong nito sa unahan ay 70/90 rim 14. Tube type pa rin siya. Then dito naman sa likod, sa suspension naka-unit swing or single shock absorber. At sa preno niya ay naka-brake drum. Then meron itong sukat na 80/90 rim 14. Then naka-tube type pa rin to. At meron nga pala itong brake lock mga tol, no? Dito natin i-engage sa left brake lever. So pipigayin lang natin to. Then meron siyang lock. So magagamit natin to kung halimbawa magpa-park tayo sa mga incline na mga kalsada. So meron kasing tendency kapag nag-park tayo dyan, pwedeng umabante o umatras na pwedeng ikatumba ng motor natin. So ito yung safety features ng MIUI 125. And nagustuhan ko rin yung two-tone color ng seat nitong MIUI 125. So meron siyang color na gray at yung black. So para dito sa S version.
Tapos ang maganda rito, meron pa siyang mga stitch na color white na sinulid. Dito naman sa ilalim ng upuan niya, meron tayo ditong 4.2 liters na fuel tank. Then yung storage capacity naman dito ay 10.1 liters. So pwede natin ito paglagyan ng mga ekstrang gamit natin tulad ng mga kapote, basahan, tools o yung mga maliliit lang na bag natin. At yung mga decals nga pala nito dito sa side fairings natin dito sa bandang likod, yan naka-emboss yung Mio. Tapos meron siyang I125S dito. Tapos yung background niya mga lines. And syempre meron din siyang color matte blue dito yung body color niya. And dito yung grab bar niya, meron siyang M-shape and glossy yung finish ng paint job na ginawa dito. Dito naman sa meter panel natin, so naka-analog pa rin siya. Dito natin makikita yung mga basic info nitong Mio i125S. So meron tayo ditong speedometer, odometer, yung fuel gauge niya, echo indicator, yung high beam indicator, signal light indicator, engine check indicator at yung stop and start system indicator niya. Then meron siyang logo rito, emblem ng Yamaha. Dito naman sa mga switch sa handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong switch ng stop and start system at yung electric push start niya. Dito naman sa kaliwa, dito yung switch ng high and low beam, turn signals at yung busina. Sa susian naman mga tol, naka mechanical key shutter tayo and dito na rin natin bubuksan o andito na rin yung seat opener niya. At dun sa mismong susi niya, meron siyang answer back para kung sakaling nakapark sa mga parking area, hindi natin mahihirapan o hindi tayo mahihirapan maghanap ng motor natin. So bali yung S version lang na to yung merong answer back function. Sa tabi naman ng susian na to, meron tayo ditong utility packet. So kasya dito ID or basahan. Dito naman sa kaliwa, mas malaki yung packet natin dito, yung utility box natin. So kasya na rito yung mga cellphone or basahan, etc. Syempre meron siyang utility hook. So magagamit natin to sa mga pinamili natin. At dito naman yung floorboard niya o yung gulay board niya. So napaka useful nito mga tol dahil pwede dito natin to paglagyan ng mga extra baggage natin. And meron din siyang safety features dito sa side stand. So pag nakababa yan, hindi siya aandar. So kailangan nakataas yan. So malaking tulong to dahil minsan kasi pag gagamitin natin yung motor natin, nakakalimutan nating ibalik yung side stand. So makakatulong to para ma-prevent yung aksidente. Pagdating naman mga tol sa seat height niya, hindi siya ganong kataas. Meron lang itong sukat na 750mm at meron itong minimum ground clearance na 135mm. At para dito sa S version, meron itong bigat na 94kg. So yung standard version niya ay 92kg. At ang SRP nga pala nito ngayon mga tol ay 83,400 pesos para dito sa Mio i125S. And kung installment ang balak mo, meron itong minimum down payment na 5,900. Then ito yung monthly amortization niya 12 months hanggang 36 months. So yan ang Mio i125S 2023 model. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.